nagkakabusan na ng hotel accommodation sa Boracay, ginawa na ng ilang residente na mini cottage ang kanilang mga bahay para may matuluyan ang ilang turista. Narito ang report ni Katatibayan. Malapulbos ang buhangin at napakalinaw ng tubig. Kaya naman di kataka-taka na ang Boracay isa sa mga pinakapatok na summer destination lalo na ngayong Semana Santa. Pati mga foreigner, dinarayo pa ang isla para masulit ang kagandang handog ng lugar. Kaya mga bakasyonista, kanya-kanyang trip para mas ma-enjoy ang pananatili dito. Di mawawala ang braided hairdo at henna tattoo. Nagmistulang mga kulay na tutubi sa langit ang ibinida ng ilang mas adventurous na turista sa kanilang kiteboarding. At ang lalaki na ito, kakaibang spa naman ang naisip, ang paglibing ng buong katawan sa buhangin. Pag sumapit na ang dilim, bida naman ang mga nagpa-fire dance kasabay ang musika at tugtugan ng mga banda. Inaasahan na 85,000 na bakasyonista ang darating sa isla. Ayon sa mga may-ari ng hotel sa beachfront ng Boracay, simula noong nakaraang taon ay marami na ang nag-advance booking para sa Semana Santa. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, nagkakaubusan o fully booked na halos ang mga hotel. Maging ang budget hotel na ito, malabo na rin na may maibigay na accommodation lalo na sa pagsapit ng Miyerkules Santo. Ayon sa may-ari si June Bautista, kung wala na talagang matuluyan, pwede naman magtayo ng tent sa kanyang bakuran. Punuan na ngayon, so paliban nila siguro after Holy Week na pumunta sila dito. Ayun. So next week, after Holy Week, by Monday siguro, actually marami na rin vacant yan. Sakay ng tricycle, nilibot ng GMA News ang mga bahay sa Barangay Balabag na pwedeng matuluyan ng ibang bakasyonista, lalo na ang mga backpacker. May ilang residente, i-convert na ang kanilang bahay bilang mini cottage. Para mag-generate ng income to pay the taxes and everything. Kaya payo ng ilang hotel owners, kung nais talagang magbakasyon sa Boracay lalo na tuwing peak season, siguraduhin na nakahanap na kayo ng matitirhan 3 o 6 na buwan bago ang bakasyon. Mula sa Boracay, para sa unang balita, Katatibayan reporting. Puspusan na ang paghanda ng mga taga-barangay Kutud sa San Fernando, Pampanga para sa gagawing tradisyonal na pagpapapako sa krus sa Biyernes Santo. Maging ang mga magpepenitensya naghahanda na rin para sa kanilang taunang parata. Narito ang report ni Dano Tingkungko. Ito ang imaheng nakakintal sa isip ng maraming Katoliko kapag napag-uusapan ng lugar ng Kutud sa San Fernando, Pampanga. Ang pag-aalay ng buhay ni Jesucristo para sa sangkatauhan muling isinasabuhay ng pagpapapako ng ilang deboto tuwing Biyernes Santo. Abala na ang mga taga rito sa paglilinis at pagbabakod sa burol kung saan isasagawa ang pagpapako. Sa di kalayuan may mga nakapwesto ng tindahan na ang pangunahing ibinebenta ay mga burolyos o pamalo ng mga nagpepenitensya. Ang dulo nito may 25 peso ng kawayan, simbolo raw ng bawat taong itatagal ng panata. Kaugalian ng matanda, pag may nalaglag na isang taon pa, babalik pa uli. Pag manhid na likod sa burolyos, gagamitan naman itong panambod, isang maliit na pamalo na may bubog. Dalawa lang. Dalawang palo lang dito, dalawang palo. Palo na ng burolyos? Oo. Tapos, gaano katagal bago Pag dumugo na nun, pasin na naman ng burolyos. Si Mang Ruben Enaje na 26 na taon na raw nagpapapako at 10 beses nang gumaganap na Jesus, inihanda na ang kanyang isusuot. Gayon din ang mga pakong mag-iisang dekada na raw niyang gamit. Pati na ang papasaning krus na humigit kumulang 40 kilo ang bigat. Sa susunod na taon, mabubuo na raw ni Mang Ruben ang panatang sinimulan noong 1985 matapos makaligtas sa pagkahulog mula sa ikatlong palapag habang nagpipinta ng signage. Nasabi sa akin ng mga ilang pare at ilang mga pastor na talagang bawal. Kaso may naipangako na ako sa ating Panginoon. Pati nga subis po namin dito, kung may panata ka sa kanya, ituloy mo na lang. Kaso pag may nag-a-advise sa'yo na magpapapako, sabihin mo, wag na. Nagbabala naman ng Department of Health sa mga impeksyon pwedeng makuha sa pagpepenitensya. Kaya dapat daw matiyak na malinis agad ang mga sugat at kung maaari magpareseta ng antibiotic. Kailangan magpalista at pumirma sa waiver mula sa barangay ang mga gustong magpapako. Pero bawal pa rin ang mga dayuhan. Ang gusto namin dito, itong tahimik at kung maaari, wala masabi ito mga nagiging bisita namin. Pagkatapos nito, meron pa pumupunta dyan na ginagawang sagrado itong burol na ito. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting.
Alamin na natin ang sitwasyon sa Araneta Central Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. May live report si Susan Enriquez. Susan. Arnold, dahil patuloy ngayong pagkapal ng mga pasaherong pauwi sa mga probinsya at sumasakay dito sa iba't ibang bus company sa Araneta Center Bus Terminal, pinag-iibayo rin ng ating mga otoridad ang kanilang pagbabantay para tiyaking ligtas ang paglalakbay ng ating mga pasahero. Sa katunayan, ngayong umaga, dalawang first trip ng dalawang bus company dito sa Araneta Center Bus Terminal ang hindi pinabiyahe ng mga tauhan ng LTO. Ito'y dahil nakita nila na yung dalawang bus may diferensya at maaaring magdulot ng panganib kung itutuloy nila ang kalang paglalakbay, lalo na kung medyo may kalayuan ang destinasyon nitong mga bus na ito, no? So nagpasya yung mga tauhan dito ng LTO na papalitan yung mga bus, pinababa yung mga pasahero na supposed to be ay aalis kaninang alas 6 ng umaga patungo ng Bohol at yung isa ay patungo ng Iloilo. At ayon nga dito sa mga opisyal ng LTO, tuloy-tuloy yung ginagawa nilang pag-inspection, random, pero kung kakayanin sana bawat bus bago bumiyahe ay kailangan sana ma-inspection para matiyak na tumutugon ito o sumusunod doon sa mga patakaran, lalong-lalo na sa pagtiyak na maayos ang kondisyon ng kanilang mga units bago bumiyahe. Yung nakikita po ninyo, tinitingnan nila, may mga nakita silang diferensya doon sa windshield, yung iba naman nakita nila medyo kalbo yung gulong. So yan ho ay sinasabi ng mga taga-LTO, hindi po yan ligtas na magbiyahe, lalo na kung malayo ang distansya. So medyo yung ilang mga pasahero natin na dapat ay nakaalis na ng alas 6 ngayon, bumabaho ng bus, andi dito uli sila ngayon at maghihintay sila ng replacement para doon sa mga bus na hindi pinabiyahe. Si Attorney Chaffy Logwadis III, siya po ang LTO NCR Director at alamin natin sa kanya. So dalawa yung bus na hindi ninyo pinabiyahe. Ano po yung mga nakita ninyong mga parang depekto o hindi na compliance ng bus company para sa safety travel ng ating mga pasahero? Magandang umaga, Susan. Unang-una sa Dimple Transito, ang nakita po namin may basag na windshield sa harapan at sa likod po noong bus. Pangalawa po, yung likod na gulong po, medyo kalbo na ho, which is no longer fit for travel. Pangalawa po, yung isang Silver Star na nakita namin, gano'n din ho problema. Dapat alas 6 ang biyahe. Ano naman yung nakita nyo doon? Ano yung nakita nyo sa Silver Star at hindi rin ninyo pinabiyahe? Una ho, nakita namin kaagad yung basag na windshield. Sa Katarman, Bohol pa ho ang biyahe noon. Medyo delikado po yun. Pag dire-diretso ang biyahe, may posibilidad na sumabog po yung windshield na yon. Kaya, ora mismo, pinatigil namin at pinapalitan ho namin ng bagong bus. So, magkakaroon lang ng konting delay doon sa ating mga pasahero na dapat ay bibiyahe na. No? Pero mas mabuti na rin yun dahil at least alam natin na magiging ligtas yung kanilang pagbibiyahe. Dahil yung mga bus na yun, makikita natin na yung mga gulong ay hindi kalbo at hindi may mga lamat yung mga windshield. Totoo po yun. Pasensya na ho sa konting delay, pero ito rin ho ay para sa kabutihan nila. Dahil pag dire-diretso po yung biyahe at nagkaroon ho ng aberya, mas matatagalan pa ho. Pangalawa ho, pag nagka-aksidente, baka ito ho ay sanhin ng kanilang pagkawala ho ng buhay. Yun ho ang ninanais natin sanang ma-avoid. Kaya ho, yung mga bus na may mga problema, hindi na ho namin pinapabiyahe dito pa lang sa terminal. So dapat siguro yung mga bus company po ngayon, yung mga nag-apply po ng special permit, lalo na yung mga malalayo po yung biyahe, make sure na yung inyong mga bus company ay talaga maayos ang kondisyon dahil ang ginagawa ho ninyo random, pero ang gusto nyo nga sana bawat bus ay ma-inspeksyon. Random ho sana, pero sinisika po namin na lahat ho ng bus pag-park ko dito sa terminal, automatic ko chine-check namin. Magmula ho sa makina, sa mga windshield, headlight, at saka mga papeles. So kung ito nga talaga ay legal at pwedeng bumiyahe, lisensya po ng driver, lisensya po ng konduktor. Okay, kasi kanina maaga din kayo dumating dito bago pa sumikat ang araw. Pero napansin din kayo na maraming pasahero at parang ang inaalam ninyo, may mga nakausap din tayo mga chance passenger. Ang tinitingnan ninyo, may kakulangan kaya sa mga bus na bumibiyahe sa mga probinsya? Ang napuna ho namin ngayon, alas 6 lang ho at saka nagsidatingan yung mga bus. Nung mga naunang araw po, alas 4, alas 5, meron na hong mga bus. Nung nagpunta ho kami sa north, sa south, sa Pasay, as early as 3 o'clock po may mga biyahe na papuntang Olonga po. Ang amin hong tingin ho rito ay parang nagkukulang na po ng bus dahil nung Huwebes pa ho ito,
dire-diretso po ang biyahe. So yun yung dapat siguro nating alamin from LTFRB, ano? Kung may sapat ba yung initial nila mga special permit para mapunan anong mga pasahero na kumakapal na nga ho ng kumakapal dahil papalapit na ang Semana Santa. Ang pakiusap po sana natin sa LTFRB ay magdagdag pa ho ng bus. Dahil sa ngayon ho, kitang-kita natin talagang kulang na po yung mga bus. Okay, maraming salamat po si Attorney Chafilo Gadi, siya po yung LTO NCR Director at tuloy-tuloy ho yung ganilang gagawin pag-inspection dito. So dapat po yung mga pasahero po, sabi nga niya, pasensya na ho kung nagkakaroon ng konting abala kung yung mga sasakyan nyo dapat na bus ay hindi mapapaalis dahil nakita nila na hindi pumasa sa kanilang mga pag-inspection. Pero ito po ay para na rin sa kaligtasan ng inyong paglalakbay, lalong-lalo na kung malayo po ang inyong destinasyon. Mula po rito sa Araneta Center Bus Terminal, balik sa iyo, Arnold. Maraming salamat, Susan Enriquez. Sunog sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong, isa ang patay, isa sugatan. Love team na sina Elmo Magalona at Julian San Jose, saan kaya gugunitain ang Holy Week? Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Ito na ang magsasani puwersa ng dalawang respetadong institusyon pagdating sa serbisyo publiko. Silang may information, tayo naman ang may facility para iparating sa publiko. Symbiotic ang relationship natin. Madali po ngayon nakakarating ang tamang informasyon sa ating mga kababayan. Malaking bagay para tayong conceptually nagdagdag ng maraming mata para sa ating mga manalo. Ang GMA at ang MMDA magkasani puwersa para sa mas